May mga lalaking kapag mag-aya ng date sa mas batang babae, parang nasa audition, pinipilit maging funny, pinipilit maging cool, pinipilit magmukhang pasok sa uso. Pero habang mas pinipilit, mas nawawala ang dating. Ang totoo, hindi hinahanap ng mas batang babae ang lalaking kayang sumabay sa trip niya. Mas hinahanap niya ang lalaking hindi natitinag kahit ano pa ang mangyari. Dito pumapasok ang tahimik pero epektibong paraan. Walang drama, walang pagpapabibo, walang takot sa sagot. Sa stoic na pananaw, ang atraksyon ay hindi ginagawa. Kusang lumalabas kapag buo ang loob mo, malinaw ang intensyon mo, at kalmado ka sa sarili mong halaga. Ngayon, pag-usapan natin ang unang hakbang. Ito ang pundasyon. Kapag mali ito, kahit gaano kaganda ang linya mo, babagsak pa rin ang lahat. Number 1. Ayusin muna ang mindset, internal control. Bago ka pa mag-isip kung paano ka mag-aaya, itanong mo muna sa sarili mo kung handa ka ba sa kahit anong sagot. Dito madalas bumibigay ang mga lalaki. Gusto nila ng oo, pero takot sila ng hindi. At ramdam iyon ng babae kahit wala kang sinasabi. Sa Stoicism, malinaw ang aral. May mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi. Kontrolado mo ang tono ng boses mo, ang galaw mo at ang intensyon mo. Hindi mo kontrolado kung papayag siya o hindi. Kapag nakatali ang kumpiyansa mo sa magiging sagot niya, automatic kang nagiging needy. At ang neediness, kahit gaano mo itago, ay mabilis maramdaman. Ang lalaking buo ang mindset ay ganito mag-isip. Aayain ko siya dahil gusto ko, hindi dahil kailangan ko ng validation. Malaking kaibahan yan. Kapag malinaw sa loob mo na buo ka na kay Tineng kahit walang sagot niya, nag-iiba ang aura mo. Mas kalmado ka magsalita, mas diretso, mas relaxed. Hindi ka nagmamadali, hindi ka nanginginig sa posibilidad ng rejection. At paradoxically, iyon mismo ang nagiging attractive. Dahil ang mas batang babae, kahit puno ng energy at curiosity, naghahanap pa rin ng isang bagay na bihira sa mga kaedad niya, emotional stability. At nagsisimula iyon sa kung paano mo hinahawakan ang sarili mo bago ka pa man magsalita. Kapag naayos mo ang mindset na ito, hindi mo na kailangang magpanggap, hindi mo kailangang mag-adjust ng personality. Ikaw mismo ang nagiging sapat. At mula roon, saka pa lang nagiging natural ang susunod na hakbang. Pangalawa, ipakita ang maturity, action over words. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila ang pagiging mature ay tungkol sa edad, pera o dami ng pinagdaanan. Pero sa mata ng mas batang babae, ang maturity ay nararamdaman, hindi ipinagmamalaki. Hindi ito sinasabi, ito ay nakikita sa kilos, sa timing at sa kung paano ka humarap sa simpleng usapan. Hindi mo kailangang sabayan ng slang niya. Hindi mo kailangan makisabay sa uso para lang magmukhang relevant. Kapag pinilit mong maging version ng lalaking mas bata, parang inaamin mo na kulang ka sa sarili mong mundo. At ang kulang, hindi kailanman nagiging kaakit-akit. Ang totoong maturity ay lumalabas sa katahimikan mo, sa kakayahan mong makinig nang hindi nag-i-interrupt, sa interes na hindi may halong ahenda. Kapag nagkukwento siya, hindi ka agad naghahanap ng punchline o paraan para bumida. Nakikinig ka dahil interesado ka, hindi dahil may gusto kang makuha, at ramdam yun. Isa pa, maging pareho ka kahit wala siya. Ang respeto mo sa waiter, sa kaibigan mo, sa oras mo, lahat yun pinapansin. Hindi man siya sabihin, ina-assess niya kung totoo ba ang kalmadong lakas mo o pang-show lang. Ang consistency ang pinaka-underrated na anyo ng attraction. Kapag pareho ka ngayon at bukas, doon nagsisimulang mabuo ang tiwala. Hindi mo rin kailangang magkwento ng achievements mo para ma-impress siya. Kung may lalabas man, hayaan mong natural. Ang lalaking komportable sa sarili niyang kwento ay hindi minamadali ang pagsasalita nito.
Hindi siya nagbubuhos ng buong resume sa isang upuan. Sa puntong ito, hindi mo pa siya inaaya, pero unti-unti mo nang ipinapakita kung sino ka talaga. At kapag nakita niyang kalmado ka, grounded, at hindi naghahabol ng atensyon, doon nagsisimula ang tunay na curiosity. Hindi dahil may sinabi ka, kundi dahil may naramdaman siya. Pangatlo, ang pag-aaya. Direkta at walang paligoy-ligoy. Kapag tama ang mindset at malinaw ang presensya mo, ang pag-aaya ay hindi na nakakatakot. Hindi na ito malaking eksena sa ulo mo. Isa na lang itong natural na hakbang. Dito pumapasok ang tahimik pero epektibong diskarte. Ang karaniwang pagkakamali ng lalaki ay pinapahaba ang usapan dahil takot silang masira ang moment. Pero habang pinapatagal mo, mas nagiging malabo ang intensyon mo. At kapag malabo ang intensyon, nagiging kaibigan ka, hindi lalaking kayang mag-lead. Ang stoic na lalaki ay malinaw, hindi bastos, hindi rin pa-impress, direkta. Hindi ka nagtatanong na parang humihingi ng permiso para gustuhin siya. Hindi mo sinasabing, pwede mo kitang ayain minsan? Dahil ipinapakita nitong mas mahalaga sa iyo ang approval kesa sa sarili mong intensyon. Sa halip, naglalahad ka ng gusto mo ng walang pressure. Kalma ang boses, relax ang katawan, walang pa justify. Isang simpleng pahayag lang, gaya ng, masaya kausap ka, gusto kitang makilala pa, magkape tayo sa Sabado. Pansinin mo, walang drama, walang sales pitch, walang pangako ng engrandeng karanasan. Dahil ang lakas ng mensahe ay nasa delivery, hindi sa haba ng salita. Kapag buo ang loob mo, hindi mo kailangang i-convince siya. Binibigyan mo lang siya ng pagkakataon. At kung tumanggi siya, hindi ka natitinag. Hindi ka biglang babawi o magjo-joke para takpan ng hiya. Tatanggapin mo lang dahil alam mong ang halaga mo ay hindi nakataya sa sagot niya. Ang clarity at dignity na yon ang bihirang-bihira ngayon. Minsan, hindi agad oo ang sagot, pero ang paraan ng pag-aaya mo, direkta, kalmado at may respeto, ang naiiwan sa isip niya. At sa mundong puno ng ingay at pilit na lalaki, ang katahimikan na may direksyon ay kadalasang mas tumatagal. Pang-apat, tanggapin ang sagot ng may dignidad. Dito tunay na lumalabas kung sino ka, hindi sa paraan ng pag-aaya, kundi sa paraan ng pagtanggap. Maraming lalaki ang maayos magsalita kapag umaasa ng oo, pero biglang nagbabago ang ugali kapag hindi iyon ang sagot. At sa isang iglap, nabubura ang lahat ng magandang impresyon. Sa stoic na pananaw, ang amor fati ay ang tahimik na pagtanggap sa anumang kinalabasan. Hindi ka pumipili ng mangyayari, pinipili mo kung paano ka tutugon. Kapag sinabi niyang oo, hindi mo kailangang mag-celebrate na parang nanalo ka sa raffle. Isang ngiti, isang malinaw na plano, tapos panindigan mo. Iyon ang kilos ng lalaking may direksyon. Pero kapag ang sagot ay hindi, doon mas nasusubok ang loob mo. Hindi ka magtatanong ng bakit, hindi ka magbabago ng tono, hindi ka maghahanap ng dahilan para ipaglaban ang sarili mo. Dahil ang paghingi ng paliwanag ay kadalasang hindi tungkol sa curiosity. Ito ay tungkol sa sugatang ego. Ang tamang reaksyon ay simple at tahimik. Naiintindihan ko, walang problema, walang bigat, walang bitterness. At pagkatapos, itutuloy mo ang buhay mo na parang walang nasirang balanse, dahil wala naman talaga. At narito ang kakaibang katotohanan. Maraming babae ang hindi agad handa, pero iniisip nila kung paano tinanggap ng lalaki ang hindi. Kapag nakita nilang hindi ka fragile, hindi ka manipulative, at hindi ka umaasa sa kanya para maging buo, nag-iiwan iyon ng marka. Hindi para umasa ka na magbabago ang isip niya, kundi dahil ipinakita mo ang isang bihirang uri ng lakas, self-respect. Panglima, panindigan ang katahimikan pagkatapos.
detached confidence. Pagkatapos ng sagot, oo man o hindi, may isang kritikal na hakbang na madalas sinisira ng mga lalaki, ang panananahimik na may kumpiyansa. Kapag pumayag siya, hindi mo kailangang araw-araw mag-message para i-secure ang date. Ang sobrang pagpaparamdam ay nagmumukhang takot kang mawala ang oportunidad. Kung may napagkasundo ang oras at lugar, panindigan mo iyon. Ipakita mo na ang salita mo ay may bigat. Hindi ka late. Hindi ka magbabago ng plano dahil lang sa kaba. Ang simpleng consistency na ito ang lalong nagpapatibay ng attraction. Kung tumanggi naman siya, mas mahalaga ang hakbang na ito. Hindi ka biglang mawawala para magpamis at hindi ka rin mag-iingay para mapansin. Mananatili kang pareho, magulang, kalmado, buo, walang patama, walang parinig. Dahil ang tunay na detached confidence ay hindi taktika. Ito ay natural na estado ng taong hindi nakatali ang halaga sa reaksyon ng iba. Sa mundong puno ng lalaking reactive at emotional, ang lalaking kayang manahimik ng hindi nasasaktan ng ego nagiging kakaiba. Hindi dahil misteryoso siya, kundi dahil buo siya. At minsan ang katahimikan na yon ang mas nagsasalita kaysa sa kahit anong linya o diskarte. Doon nagtatapos ang stoic na pag-ahaya. Walang pilitan, walang habulan, may direksyon, dignidad at katahimikan na may lakas. Pang-anim, hayaan mong siya ang makaramdam ng espasyo, non-attachment. Isa sa mga pinakamature na galaw na maaari mong gawin ay ang hindi ka agad pagpuno sa lahat ng espasyo. Maraming lalaki ang natatakot sa katahimikan kaya agad silang nagme-message, nagfo-follow up o naghahanap ng reassurance. Pero sa stoic na pananaw, ang kakayahang magbigay ng espasyo ay senyales ng lakas, hindi ng kawalan ng interes. Kapag naipakita mo na ang intensyon mo at malinaw na ang direksyon, wala ka nang kailangang patunayan. Hindi mo kailangang bantayan ang emosyon niya. Hindi mo kailangang kontrolin kung ano ang iisipin niya sa bawat oras. Ang simpleng ginagawa mo ay simple lang. Ibinabalik mo ang focus sa sarili mong buhay. At doon nagiging interesting ang lahat. Kapag nakita ng babae na hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, natural siyang nagiging curious. Hindi dahil iniwan mo siya, kundi dahil hindi ka nakakapit. Ang lalaking may sariling ritmo, sariling mundo at sariling katahimikan ay nagbibigay ng pakiramdam ng safety. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpupush, hindi siya naghahabol. Ito rin ang punto kung saan mo pinoproteksyonan ang sarili mo. Ang non-attachment ay hindi pagiging cold. Ito ay pagiging grounded. Kapag dumating siya, maayos. Kapag hindi, buo ka pa rin. At kapag nakita niya yon, mararamdaman niyang ang presence mo ay hindi pabigat. Ito'y tahimik at maaasahan. Pang-7, maging lalaking may direksyon, hindi lang intensyon. Sa huli, ang pinakamatibay na atraksyon ay hindi ang galing sa salita, kundi ang malinaw na direksyon ng buhay mo. Kahit gaano ka pakahinahon mag-aya, kung wala kang direksyon, mauubos din ang dating. Ramdam ng babae kung ang isang lalaki ay basta lang umaasa o kung may pinupuntahan talaga. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mo ng maayos ang buong buhay bago ka mag-date. Ibig sabihin lang, may sinusundan kang prinsipyo, may mga hangganan ka, may oras ka para sa sarili mo, sa trabaho mo, at sa katahimikan mo. Hindi ka basta sumasabay sa agos ng emosyon. Kapag ang isang babae ay nakaramdam na ikaw ay lalaking may direksyon, hindi mo na kailangang magpaliwanag kung bakit ka kaakit-akit. Nakikita niya ito sa paraan ng pagdedesisyon mo, sa kung paano ka tumanggi, sa kung paano ka pumili ng oras at tao. At dito nagsasara ang buong stoic approach. Ang pag-aaya ng date ay hindi hiwalay na skill. Ito ay natural na extension ng kung sino ka araw-araw. Kapag tahimik ang loob mo, malinaw ang direksyon mo, at hindi ka umaasa sa validation,
Ang pag-aaya ay nagiging simple at ang dating mo nagiging malalim. Hindi lahat ay papayagan at ayos lang yun dahil ang lalaking may direksyon ay hindi naghahanap ng kahit sino. Hinihintay niya ang tamang babae na marunong respetuhin ang katahimikan at lakas na dala niya.